nagdagan siya sa iyang kwarto, nag-adto siya sa iyang medicine kit, medicine cabinet o gabrihan niya ang iyang mga tambal o sa iyang pagdali-dali gi-assume niya nga katunga na punitan niya nga tambal mauna ang pain reliever, so gitumar niya. But later on, pagbasa niya sa label, paghuman niya nga natumar, nakita niya sleeping pills man di ay. So, nawala, dili niya na nabati ang iyang labad sa ulo, temporarily, tungod kay natulugan man siya. Apan pagmata niya, maugi hapon ang circumstance, labad gihapon ang iyang ulo. And that is the exact point sa ato gayud nga mensahe karon nga buntag mga kaigsuunan, that some people handle ang mga problema o mga kabalaka sa kinabuhi with wrong prescription. Palihog ko sa atong PowerPoint, some of the people just sleep it off, scroll it off, shop it off. Ang uban nga mga tao sa pag-atubang sa mga kabalaka sa kinabuhi, they just use doctors or distractions or even denial. Mauna ang kahimtang sa mga tao karon mga kaigsuunan. But those are just temporary and most of those things does not help at all. Nga naman, because God's prescription for worry is not just escape, but engagement through prayer. Engagement through prayer. Mao na ang atong tun-an sa atong mensahe karon nga buntag, the prescription of prayer or prayers prescription. Yang yun ako ang tanan nga magtindog palihog ug ato abrihan ang atong mga Bibles in the book of Philippians chapter 4 verse 6 and 7 mao ni ang atong pagatun-an ni ini nga buntag. Philippians chapter 4 verse 6 and 7. Ato ni pagabasahon sa dungan. Magasugod kita, be anxious for nothing, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving let your requests be made known to God. And the peace of God, which surpasses all comprehension, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. The Lord bless the reading of His Word. Magampo na kita. Amahan nga lang ito, nagakalipay o nagapasalamat kami ni ini nga buntag sa pribilehyo nga imugihatag nga kami bilang imo gayud nga mga kanakan makatigong pag-usab dinhi sa imo nga iglesia aron sa pagdayeg kanimo sa espiritu ug kamatuoran. Salamat o Dios sa kusog nga imo gihatag nga kami nagaanhi dinhi ug amo pag-ampo Dios nga ikaw ang makipag-istorya kanamo even as we listen to your word. May you guide us O Lord, illumine our minds nga masabtan namo ang imo nga pulong, guide our hearts nga madawat namo with all openness and humility kung unsa man ang pagtudlo nga imo gihatag, and help us O Lord not just to be hearers but doers of your word. Dabangi mi o Dios nga i-aplikar kung unsa man ang mensahe nga amo matun-an niini nga buntag, and may it be O Lord that at the end of the day Christ and Christ alone be exalted and be magnified. We commit the study of your word to you in Jesus' name. Amen and amen. Pwede na mo makabalik sa paglingkod mga igsuon o dili mailingod nga niini nga bulan ang gihatag kanamo nga pagahisgutan nato may tungod sa prayer. And since last na ni nga semana niini nga bulan, I'm sure daghan na mog mga natun-an, mga pagpahinomdom over and over again mahitungod niini nga subject. Apan I am compelled to remind us again of this issue of prayer, because though we hear a lot, we remember so few and we apply too little. Especially sa ato nga panahon karon in which we are living in nga puno ta og busyness sa atong kinabuhi. Daghantag mga aktibidades, daghantag trabaho, daghantag recreation, plans and sports ug daghan pa nga kalihukan nga usahay mga kaigsuunan kaka-focus nato sa tanan nga mga activities nato, tanan nga mga butang sa kinabuhi, that we forget the basic thing that we should be doing as Christians. Activities, advancements, fellowship, sports, trainings, and many more Christian events, those are good and noble. Apan mga kaigsuunan, sama sa ako igingon last time, far more than our activity for God is our intimacy with Him. Far more than our activity for God
is our intimacy with Him. Hilabin na niini nga panahon sa atong kinabuhi, niini nga mga katuigan nga puno gyud ta og kabalaka. Puno gyud ta og mga problema. Puno gyud ta og kabugaton, mga palasanon og gahuna-huna ta unsa may tambal nga angay nato i-take. Unsa may prescription nga angay nato tumaron aron masolusyonan ni ana nga mga kabalaka sa kinabuhi. Og ang tubag ni ana dinhi sa atong nga passage, prayer. Gani giingon nako kanina nga ang pagtulon-an nato is the prescription of prayer or prayer prescription. Og doon na tayo tulo nga makit-an mahitungod ni ining bahin sa pulong sa Ginoo. Tulo nga mga principles, and the first thing that we can see here are the particular indication ni ining prescription, the primary ingredients of this prescription and the positive side effects of this medicine. Mauna ang atong pagtulunan, una nga makita nato ang particular indications ni ini nga prescription. Ang pulong nga indication kung sa medical terms mga kaigsuonan refers to the specific uses of a medicine. Busa, when I say indication, buti pasabot, unsay mga sakit, unsay mga balatian nga tambalan o kahatagaan og alibyo sa pagampo. And makita nato na sa atong passage, ingon diri, be anxious for nothing, but in everything, by prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be made known unto God. Ang verse 6 sa atong passage nagapasabot nga ang pag-ampo mao ang atong tambal sa kabalaka sa kinabuhi. It means that prayer is the medicine for the relief or remedy of sickness called anxiety or worry. Unsa man nga klase nga kabalaka ang tambalan niini? Ang tubag ni ana sa atong passage, everything. Ingon diri, in everything. Ang pulo nga in everything, sa tanan nga klase-klase nga kabalaka o problema o kabugaton sa kinabuhi. Sama sa, unsa man ang mga common nga mga kabalaka nato sa kinabuhi. Una sa tanan, kabalaka sa atong pamilya. And kung mabalaka man ta sa atong pamilya, we are to pray for God's protection. Naapirmi sa ato hunahuna ang ato nga mga anak, usahay mga kaigsuunan, mga miyembro sa pamilya, hilabi na kung kumusta kaha ilang kaugmaon, kung igo ba kaha ang atong kinitaan, ang ato ang trabaho para makaprovide kanila, insakto ba kaha ang atong gabuhaton sa pagpadako kanila, eksakto ba kaha ang ako ang mga desisyon para sa ilaha. Sometimes we are uncertain of what the future holds sa ato ang pamilya. Apan kung naapay pinakadako, mga kaigsuunan, nga mabuhat nato nga ministry for our family, that is to pray for them. That is to pray for our family. And I will be frank sa inyo karon nga buntag, when was the last time? Igsuon, when was the last time nga intentionally you sat with your family in prayer? When was the last time nga nahitabo ni ana? There is this pastor that I really look up to, that I really admire mga kaigsunan. And one of the things that I admire about him is that when ang iyang mga kabataan gagmay pa, every day sa kaadlawon, panahon nga tulog na ang iyang duha nga anak sa ila gayod nga tagsa-tagsa nga kwarto, magsulod siya sa ilang kwarto ug magluhod sa Ginoo praying for his children. Mao na nga klaseng attitude ang kinahanglan nato to pray for our family, to pray for every member of it. And ikaduha nga kabalaka nato sa kinabuhi, dili lang kabalaka sa pamilya in which we are to pray for God's protection, but kabalaka nato sa atong panudlanan. O kung mabalaka man ta sa atong panudlanan, let us pray for God's provision. Hilabi na karon nga manug katapusan na mga kaigsuunan, hapit na sad mo abot si Judith. Napakaibayad sa mga bills, sa atong kuryente, sa atong tubig, renta sa atong balay, maabutay pa ang gi-order nato sa Shopee. Makaapas pa ka ang katapusan na naa naman dito sa Cagayan, unya wala pa'y katapusan. Unya napatay paluwagan, pay later, napatay mga loans nga ginabayaran, ug pagtan-aw nato sa atong panudlanan sa bugas,
pang isa na lang nga lungagan, o niya pagtanaw sa nato sa atong nga wallet, hapit tag makuyapan, kay wala naman tayo makitaan. Sometimes, mga kaigsuunan, we are so worried about our provision. Apan we have to understand that God is faithful. That God is faithful in His provision. The God who gave us our greatest eternal need, and that is ang atong nga kaluwasan, is the same God who have provided our needs in the past and who will continue to provide our temporal needs while we are living. Gani si Billy Graham nag-ingon, we can be certain that God will give us the strength and resources we need to live through any situation in life that He ordains, because the will of God will never take us where the grace of God cannot sustain us. Nakabalo kita, mga kaigsuunan, sa istorya ni Haring David, from a shepherd boy to a king. Sa tanan nga circumstansya, halos na agian niya sa iyang kinabuhi, tanan nga estado sa kinabuhi, economic status na agian niya, sa kawadon man o kaha sa kahayahay, sa kasakit man o kaha sa kalisod, sa kasubo man o kaha sa kalipay, tanan na naagian niya, and yet sa naging idaran siya, mauni ang iyang conclusion in Psalm 37 verse 25, I have been young and now I am old, yet I have not seen the righteous forsaken and his children begging for bread. Buot niya ipasabot, walay anak sa Ginoo nga iya gipasagdan o kaha gipabayan. Usa God is telling us sa iyang pulong nga dili ta mabalaka sa atong mga financial ug material nga pagkinahanglan, o kung mag-abot man ang kabalaka ni ana nga mga panahon, we are to pray and trust God and be faithful, for He will provide. He will provide, mga kaigsuunan. E di katulong nga kabalaka nato, dili lang sa atong pamilya, dili lang kabalaka sa atong panudlanan, but kabalaka sa atong panglawas. O kung magabot man ni ana nga kabalaka, we are to pray for God's preservation. We are to pray for God's preservation. Mga kaigsuunan, kung mamatigdan ninyo, every Wednesday, kung gaapil ta sa prayer meeting, ang listahan sa atong ginaampuan sa prayer items, sa section nga sick brethren and shut-ins, makita nato gakadugangan. Og tinuod, mga kaigsunan, we live in a world nga ang atong lawas mahuyang ug dali lang magsakit, dali lang magdeteriorate. Sa una, mga kaigsunan, ang haplas ay hara nimo magamit kung mag-senior na kakaron, ang 30 anyos halos magbanyos sa haplas. Ang atong kalawasan, mga kaigsunan, mahuyang kayo. Pag-abot na ako diri year 2019, daghan kog mga nailhan nga baskog pa man kaniadto. But in a matter of years, some of them niini nga mga panahon were bedridden. Some of them dili nakasimba. Some of them balik-balik na ang pagsakit, ang uban gikabsan na og kinabuhi tungod sa balatian. Og bisan kita, mga kaigsunan, mabalaka ta sa atong panglawas. Kaya hunahuna nato kaluoy ang mabinlan kung kita ang magsakit. Kaluoy ang atong pamilya kung bisag kita matakdan ni ana nga mga balatian. Og babalaka ta bisan pa man sa panahon nga magsakit ang isang miyembro sa atong pamilya, magsakit ang atong mga anak. Few days ago, nagsakit ang among baby si Lila. Until now, nagsakit gihapon siya. Before ko nag-anhidiri, naghangyog ko kang Uncle Charlie. Nagkuha mi og dahon-dahon sa abana og lemon sa ilaha kay para magamit pang paligo kang baby. And every time nga magsakit ang among baby, there is this trauma sa amoa. There is this worry sa amoa ni Ma'am Razil kay every time nga makabati siya og ubo og sipon, mag-flashback ang mga katuigan, ang mga bulan nga balik-balik mi sa hospital, dili man gitago sa iniyuha ang among pag-antos, ang among paghilak, knowing inato nga mga panahon nga wala gyud mi mabuhat, kay kung sa amo lang kaugalingon, pwede ra unta nga kami na lang mag-suffer sa balatian sa among baby. Kami na lang ang mag-agwanta sa iya ginaagwanta nga sakit, pero dili man pwede. It has been months and years of
trusting and learning to pray and to trust and pour out to God in prayer. Knowing, mga kaigsuunan, nga every time that we are weak, He is our strength. That in our sickness, He is our Savior. Mga kaigsuunan, in times sa kabalaka sa atong panglawas, go to God in prayer. Go to God in prayer. And ikaw pat sa pinaka-common nga mga kabalaka nato sa atong kinabuhi mga kaigsuunan is not just kabalaka sa pamilya in which we are to pray for God's protection, kabalaka sa atong panudlanan in which we are to pray for God's provision, kabalaka sa ato gayud nga panglawas in which we are to pray for God's preservation, but kabalaka sa atong panggobyernuhan in which we are to pray for God's providence. Niini nga mga panahon, especially with many controversies nga gakahitabo sa atong panggobyernuhan, niini nga nasod, usahay, mabalaka ta. Mabalaka ta sa kaugmaon sa ato ang nasod, mabalaka ta sa atong kaugmaon bilang isa ka lumulupyo, daghan kay tag mga gakadunggan nga mga news, mga issues, flood control, palahilahi nga mga dagan sa Senate and Congress positions, corruption scandals, issue with ICC, issue with ICI, DepEd, ug uban pa. And human as we are, mga kaigsuunan nga lumulupyo ni ini nga nasod, madismaya ta, makabati ta og dili maayo, mabalaka ta, mamuroblema ta mga kaigsuunan. Apan sa luyo ni ana, we are reminded, God is reminding us sa iyang pulong that the best thing we can do is submission and supplication. Ingon sa Romans 13:1, let every soul be subject unto the higher powers, for there is no power but of God. The powers that be are ordained of God. And in 1 Timothy chapter 2, verse 1 and 2, ingon dito, first of all, then I urge that supplications and prayers and intercessions and thanksgiving be made for all people, for kings and all who are in high positions, that we may lead a peaceful and quiet life, godly and dignified in every way. Siguro makaingon ta, Pastor, kinsa may ganahan mag-submit, kinsa may ganahan mag-ampo niya nga klase nga gobyerno. Dautan man kaayo, dili man maayo ang pagpadagan, inani. May pag-ibas na lang nato niya nga klase nga gobyerno. Trust me mga kaigsuunan, kung unsa kahugaw ang gobyerno karon nga giagian nato, wala ra na nakatunga sa gobyerno nga giagian sa mga apostles nga nagsulat ni ini nga mga passage. Even the Apostle Peter, kay ang emperor nila mismo anti-Christian. Christians during their time were persecuted and killed and harmed. And they were outcasts sa ilang mga community. And yet, si Apostle Peter nga naka-experience ni Ana to the point that he was crucified upside down according to tradition. Nag-ingon siya mga kaigsuunan in 1 Peter chapter 2 verse 17 and 18, ingon dito sa iyang passage, honor everyone, love the brotherhood, fear God, honor the emperor, servants be subject to your masters with all respect, not only to the good and gentle, but also to the unjust. Dili ka work ang ako nga palihog lang ko i-flash na lang dira mga igsuon. Ingon diri, servants be subject to your masters with all respect, not only to the good and gentle, but also to the unjust. Even when the rulers were unjust, unreasonable, servants, they are to be servants as we are, or employees as we are, human as we are to be subject to them. Even when they are unreasonable, even when they are flawed, still they are reminded to give respect to whom respect and honor to whom honor is due. I really like ang giingon sa GotQuestions.org when speaking on this matter. Ingon dito, the Bible speaks very clearly about the relationship between the believer and the government. We are to obey governmental authorities, and the government is to treat us justly and fairly. Ingon diri, even when the government does not live up to its role. Christians, we are still to live up to ours.
we are still to live up to ours. Gani ang pulong dinhi mga kaigsuonan, to sum it up, be anxious for nothing, buot ipasabot, dili nato gamiton ang atong nga kusog, pirmi na lang taga-overthink, pirmi na lang taga-kabalaka, ga-worry, ga-huna-huna, ga-problema, to the point. Human as we are, dili man malikayan ang kabalaka, but dili taangay mabalaka to the point that it clouds ang atuang pagsalig sa atoang buhi nga Dios. We are reminded nga itugyan nato na tanan sa Ginoo to trust in His providence, to trust in His protection, to trust in His provision, to trust in His preservation, that He is able to calm our restless souls with His promises. Magsalig og magsandig ta diha sa Ginoo. Magsalig og magsandig ta diha sa Ginoo. Gani mga kaigsuonan, we are to take this medicine, this prescription of prayer as needed. Every time nga magtukar ang atong balatian called worry or anxiety, tambalan nato diritso og medicine called prayer. Kaya ang pinakanindot pa mga igsuon, libre lang ni ini nga tambal. Through Jesus Christ's sacrifice on the cross, dili na ta kinahanglan nga maghalat og mananap, mag-adto sa isa ka priest aron dawaton ta sa Ginoo, aron makaduol ta sa Ginoo. No. Because of Jesus Christ, we now have free access to God through prayer. Libre lamang mga kaigsunan. Usahay magpalit og tambal sa mga pharmacy, mga maintenance, mahal pa kaayo. Unya ka-observe nato usahay dili man effective, dili man taga kaayo. Unya mahal nga tambal ang atong gipalit, but with prayer there is a sure medicine. A free and sure medicine for worry. Tanawon nato mga kaigsunan, unsa day ang ingredients ni ini nga medicine? Why is it so powerful? Why is it so effective for worry? Ato ikaduha nga tan-awon ang ingredients for this prescription. Ingon diri, do not be anxious about anything, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your request be made known unto God. Sama sa tambal nga naagig sa ingredients aron maging powerful, niini pod na ingredients. And there are 3 ingredients nga gi-mention diha mga kaigsuonan: prayer, petition or supplication, and praises or thanksgiving. Ay intended letter P para alliterated mga kaigsunan. Ang pulo nga prayer dira sa atong nga context means ang mga general nato nga mga pag-ampo sa atong pamilya, mga panggobyernuhan ug uban pa, those are general prayer. And ang pulong diri nga supplication, in accordance to our context, petitions means specific heartfelt requests. Mauna ang petition, and praises. Buti pasabot, gratitude for the past nga panalangin sa Ginoo, and gratitude in advance sa iya gayud nga ihatag nga solusyon in the future, trusting God even before the answer arrives. Now, by saying prayer and supplication with thanksgiving, dili ni nagapasabot si Apostol Pablo nga maora ni nga klase nga pag-ampo ang kinahanglan nato. Now, it just means, mga kaigsunan, nga daghan kaayo, klase-klase kahayo ang pamaagi nato sa pag-ampo, which all are essential sa ato ang Kristohanon nga kinabuhi. Sa ato pag-ampo natay ginatawag nga communion, supplication, intercession, thanksgiving, adoration, natay public prayer, natay private prayer, pwede ta mag-ampo kneeling down, pwede ta mag-ampo standing up, pwede ta mag-ampo in every manner of prayer. The point of Apostle Paul here is that we can pray in a lot of ways and in a lot of means. Sa panahon sa kadaugan, mag-ampo. Sa panahon sa kapildihan, mag-ampo. Sa panahon sa pagpanalangin o aga-awas-awas nga panalangin, mag-ampo. Sa panahon sa kawadon, mag-ampo. Panahon sa kasakit, mag-ampo. Panahon sa problema, mag-ampo. Busy man ta, mag-ampo ta, or wala tayo ginabuhat. We are to pray. We are to pray for others and pray with others. Mauna nga klase nga mga pag-ampo. The point of Apostle Paul here is this: sa tanan nga pag-ampo sa nagkalain-lain nga butang nga ato itugyan diha kanimo, katugyan diha sa Ginoo, inubanan pirmi. Dapat inubanan pirmi sa mapasalamaton nga kasing-kasing.
That is what Apostle Paul is trying to say, mga kaigsuunan, that in every prayer, we should have hearts that are grateful unto the Lord. Si Dr. Albert Barnes, nag-ingon, medyo karaani nga in English, pero I like what he said when he said this, mga kaigsuunan. Thanksgiving is connected with prayer. We can always find something to be thankful for, no matter what may be the burden of our wants or special subject of our petitions. When we pray for the supply of our wants, we may be thankful for that kind providence which has hitherto befriended us. When we pray for restoration from sickness, we may be thankful for the health we have hitherto enjoyed. And for God's merciful interposition in the former days of trial, and for His goodness in now sparing our lives. The point is when we pray for these things and those things and these things in our lives, dili nato kalimtan nga magpasalamat sa Ginoo. Kay usahay sa kadaghan natog pangayo, kadaghan natog mga kabugaton nga buot nato solusyonan sa Dios, buot nato solusyonan sa Ginoo, makalimtan na nato ang magpasalamat. And while it is very important nga doon natay kalinaw taliwala sa mga bagyo sa kinabuhi, it is equally important nga naatay kasing-kasing mga kaigsuunan nga puno sa pagdayeg even sa tunga-tunga sa mga kabalaka sa kinabuhi. Why? As I keep on saying, si Dr. David Jeremiah nag-ingon, no matter what our circumstances, we can find a reason to be thankful. We can find a reason to be thankful. And it's easy to proclaim sa ato ang mga baba that we are to thank God, we are praise God and worship God if everything is okay. If all is fine. Kung busog ta, puno ang atong panudlanana, tas maayong kahimtang. Apan remember this igsuon, nga ang pagkamatinud-anon sa ato ang pagsalig o pagdayig sa Ginoo is tested in times of worries. Gani karon hagiton na ako ikaw igsuon nga kung mag-abot man ang mga kabalaka, pinaagi sa kawadon, kapitos, sakit o baletian, pagtaliwan sa minahal sa kinabuhi, problema sa pamilya, be resolved to thank God. Be resolved to praise God. Sa ato ang pag-ampo sa kinabuhi, may we never forget to thank God for all His blessings, big or small. Adi katulo makita nato dili lang ang particular indications ni ining tambal, dili lang ang primary ingredients ni ining medication or prescription, but the positive side effects. No, positive side effects. Ang tanan nga tambal kasagara na ay mga side effects sama sa cetirizine. While it cures allergy, ang side effect usahay drowsiness. Katulugon ta kung mag-inom ta og cetirizine. And it is same way, bisan pa man sa prescription of prayer, dunay side effects. Apan ang kanindot lang, ang side effects sa pag-ampo is very positive. Maayo kaayo ang iyang side effects. Kay ingon dira, and the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Unsa ang side effect o resulta sa pag-ampo? Dili lang nga matambalan ng atong kabalaka, but also nga makabati ta og kalinaw sa kinabuhi. Kalinaw nga dili makitaan bisad asa nga dapit ug unsa nga mabutang diri sa kalibutan. Kalinaw nga dili matungkad ug dili masabtan sa hunahuna sa mga tawo nga walay Ginoo sa ilang kinabuhi. Kalinaw nga nagahatag og kalipay, nagahatag og kadasig kanato sa luyo sa mga kabalaka ug kalisod tungod we know that we have a faithful God who cares for us and who is able to answer our prayers. Ang side effects sa medication of prayer, peace. Kalinaw gikan sa Ginoo. Gani in Isaiah 26 verse 3 ingon didto, thou will keep him in perfect peace, whose mind is stayed on you, because he trusts in you. Kani nga verse naga-explicar mga kaigsunan that the secret to lasting peace, it doesn't come from our circumstances nga perpekto, but from the steadfast mind and trusting heart fixed on God.
Mao na ang makit-an nato mga kaigsuunan nga mga principles mahitungod sa atong gitun-an karon nga buntag prayer prescription. We have seen the particular indications, we have seen the primary ingredients and the positive side effects. Now as I near to my end now sa ato pagampo, knowing about medicine and taking the medicine are two different things. Knowing about something and taking it are two different things. Naistorya mahitungod sa isa ka idaran nga babae. Nagpalit siya og mahalon nga haplas kay tungod nga sakit-sakit na iyang nga likod. Nagpalit siya og haplas nga mahalon, pero kay tungod mahalon man to nga haplas, halos dili siya gusto nga gamiton. Mao man ang ato nga attitude usay dili niya gusto nga abrihan kay masayang ang balor aning mahalon nga haplas nga ako gipalit. Agwantahon na lang nako pero there come a point in time nga dili niya na maagwanta ang kasakit sa iyang likod. Finally giabrihan na niya ang mahalon nga haplas nga iya gipalit only to find out nga nag-expire naman di ay. Only to find out nga nag-expire naman. The point is this. Some believers admire our passage in Philippians chapter 4 verse 6 and 7. They boldly memorize it. They know it by heart. But admiration and application are two different things. We admire this passage but don't apply it. May it be nga i-aplikar nato niining prescription of prayer. Intake yun nato. Prayer and trust must be in a daily doses. Kung sa mga vitamins pa, every day sa atong kinabuhi, i-take nato niining nga tambal. Dili lang nga last resort kung dili natakaagwanta sa atong kinabuhi. But to take it daily as our vitamins in our life. Prayer is the best medicine there is. When we stop mga kaigsuunan, worrying and anchoring our hearts in God through prayer. When we stop worrying and instead we anchor our hearts sa Ginoo and trusting in Him, trusting in His promises, trusting in His provision, trusting in His protection, trusting in His preservation, we will have peace sa atong kinabuhi. Sa luyo sa mga kabalaka, dili man gyud na mawalang kabalaka sa kinabuhi hangtod nga anaata diri sa kalibutan. We live in an imperfect world, but mapulihan na og ma-overpower na sa peace kung itugyan nato sa Ginoo pinaagi sa pagampo. I would like to end ang ako nga mensahe karon by a song. Dili man ko kabalo mo kanta, so naghangyo gyud ko og duha ka tao magduet to sing ang atong song karon nga buntag. I would like to end the message with this song, Like a River Glorious, and it will remind us to trust in Him and we will have peace sa ato ang kinabuhi. Ako tawgon si Sister April and Sister Tiza to sing this song. I-print ra nako ang second stanza and chorus of this song. I do believe this is the gist of what I am trying to communicate sa inyo karon nga buntag.
Amahan nga langit noon, what a great joy and privilege it is for us as your children to know nga sa luyo sa mga kabalaka, kalisod o kabugaton sa amo ang kinabuhi, nga naa kami Dios nga masandigan namo, pasaligan namo sa tanan nga butang. And help us, O Lord, to run to you, to pour out to you every time nga naami mga kabalaka sa kinabuhi, not to be overwhelmed by it, but to have peace, O Lord, to have this rest nga gikan diha kanimo. And help us, O Lord, not just to know the passage and understand the passage that we have learned, but to apply it in our lives. Bless your people, O Lord. I don't know kung unsa mga struggles ang may naa sila, but may they find peace in you. May they find rest in you through prayer. We commit these things in Jesus' name. Amen and amen. Our gracious and heavenly Father, we thank you, Lord, for this morning, this our worship service, Lord, that giving us insights about prayer. Salamat, Ginoo, ang pag-ampo, Ginoo, powerful, good Lord. Mga kabalaka sa kinabuhi, kung amo lang isang atya kanimo, Ginoo, makahatag na mo kahupay sa mong kaugalingon. Salamat, Lord, sa imong pulong, nagahatag na mo kagiyahan, kanunay sa among journey diha kanimo. Daghan mga butang, Ginoo, nga mga anon sa among kanginabuhi nga kami naga-tan-aw nga usahay naay hopelessness sa katawhan, labi na, Lord, sa mga butang nga dili na mo masulbad, dili na mo matugkad ang kadako sa problema, but pinaagi, Ginoo, sa among pagsang-at diha kanimo through prayers, Lord. It will help us, Lord, nga kami, Ginoo, mahupay ang among kaugalingon, ana ay assurance, Lord, diha kanimo nga kami imo kaming tabangan. Musa, Lord, padayon kami sa among pagkinabuhi diha kanimo nga ikaw gyud amo isentro kanunay, labi na sa panahon karon daghan kay mga problema kapalibot ka namo. Ug angay sa among pagpasalamat, pagdaig diha kanimo, kanitanan ang among ihatag magasa og tithes and offering, among ihala diha kanimo, Lord, para sa imong bulaton o sa imong himaya, sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen.